everyone! Welcome back to another program tutorial. Today I'm going to show you how the C++ Flappy Bird console game works line by line. We'll walk through the code, understand how the bird moves, how pipes appear, how difficulty works, and how the entire game loop runs. So let's get started! Part 1, including libraries. Sa pinakataas ng code, meron tayong mga libraries. IOStream para sa input at output, ConioH para ma-detect natin ang key press ng player, WindowH para sa color at sleep function, CTime para makagawa ng random pipe position. Ito ang tools na kailangan para gumana ang games. Part 2, game variables. Next, we declare our game variables. Game over para malaman kung tapos na ang laro. Width at height, ito ang laki ng game window. Bird X and bird Y, location ng bird. Pipe X and pipe gap Y, location ng pipe and gap. Gravity, kung gaano kabilis bumagsak ang bird. Pipe speed, speed ng pipes. Difficulty, easy, normal, hard. Ito lahat ang kumokontrol sa behavior ng game. So, part 3, color function. Meron tayong function na set color. Ito yung nagbabago ng kulay ng text sa console. Ginagamit ito para mas appealing tingnan ang screen at mas madaling makita ang bird at pipe. 4. Difficulty selection. Bago magsimula ang game, may difficulty menu muna. May tatlong choices. Number 1 is easy, second one is normal, third one is hard. Each difficulty may iba't ibang settings. Gravity, size ng pipe gap, speed ng pipe. Easy, malaki ang gap, mabagal ang pipe. Hard, maliit ang gap, mabilis ang pipe. Pag pumili ang player, save muna natin yung setting bago mag-start. 5. Setup function. Sa setup function naman dito, ini-initialize ang games. Set game over to false. Position ng bird sa left side. Position ng gap sa right side. Generate random pipe gap. Reset score. Ito yung starting point sa bawat laro. Part 6. During the game. Sa draw function, dito natin inalabas ang buong screen. Una, i-clear ang console gamit ng system. Then, draw natin ang top border. Sa loob ng game field, naglulok tayo ng true every X and Y position. Kung ang current position ay match sa bird, i-draw natin yung bird. Kung nasa pipe position naman at hindi siya kasali ng gap, i-draw natin ang pipe. May short line at long line para mas maganda tingnan ang pipe. Kung wala naman object sa position na yun, blank space lang. After that, draw natin ang bottom border at display ang score at difficulty. Part 7. Play input. Sa input function, chine-check natin kung may key press. Pag nag-press ang spacebar, tataas ang bird ng 3 steps. Pag X naman, quit ang game. Ito yung basic control ng players. Part 8. Game logic. Sa logic function, dito nangyayari ang movement at collision. Una, bumaba ang bird dahil sa gravity. Pumunta naman sa left ang pipe dahil sa pipe speed. Kapag lumampas ang pipe sa left side, nare-rest natin ito. Pabalik sa kanan. Gumawa ng bagong random gap at dagdag score. Next, collision. Kung lumampas ang bird sa top or bottom, game over. Kung tumama siya sa pipe at hindi siya nasa loob ng gap, game over. Ito ang nagdetermine kung buhay pa o patay na ang bird. Part 9, main game loop. Sa main function, we call first, select difficulty, second, setup, then we enter the main loop habang hindi pa game over. Draw the game, check input, update logic, sleep for 90 milliseconds. Ito ang nagpapaikot ng buong game habang namamatay ang bird. 10. Game over screen. Pagtapos ng loop, lilinisin natin ang screen at ipapakita ang game over message, final score, difficulty na nilaro mo, and that's it. So guys, ganito gumana ang C++ Flappy Bird console game. Kung gusto niyo gumawa ko ng Tagalog or English video, script, flowchart, PDF version o visual presentation, comment lang kayo or message me. Thanks for watching and happy coding!